Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang mga salita. At samahan niyo po ako muli, ang inyong lingkod, si Brother Epps, upang tayo po ay patuloy na matuto ng mga salita ng Diyos. At ito po ay ating may sa pamuhay sa ating araw-araw na pagsunod sa ating Diyos. Sa patuloy po ng pagtatalakay natin ngayong buwan ng Pebrero, ang patungkol po sa pagmamahal ay isa na naman pong mensahe na may patungkol po sa pag-ibig ng Diyos ang ating pong tatalakayin. At ang pamagat nga po ng ating mensahe sa oras po na ito ay may pamagat na Loving Difficult People. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, napag-usapan po natin kung gaano kahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kung saan ito po yung pamantayan, ito po yung ating standard upang sa gayon po ay mahalin natin ang ating kapwa. Pero po, sa pagkakataong ito ay minsan pa bibigyan natin ng importansya at kahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay at lalo tayong lumalim sa pag-ibig niya. Mga kapatid, sa oras po na ito, pag-uusapan po natin paano po ba mahalin ang tao na mahirap mahalin. Lahat naman po siguro tayo, nasubukan na po ito. Lahat naman siguro po tayo ay na-encounter na ang mga mahihirap unawain, mahihirap pakisamahan ng mga tao. Kaya tingnan po natin at tayo po ay matuto sa salita ng Diyos kung paano po tayo makikisama at magmamahal sa mga ganitong uri po ng tao. Katulad po doon sa nabasa kanina ng ating kapatid, patungkol po doon sa Unang Korinto, talatang 1 hanggang 8 sa Kapitulo 13 ng Unang Korinto. Babasahin ko po uli yung unang tatlong talata. Tingnan natin. Kasi po, binigyan ng kahalagahan at binigyan ng diin ni Apostol Pablo kung gaano ka-importante at gaano kahalaga ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Pakinggan niyo po ang sinasabi dito sa verse 1 hanggang verse 3. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Napansin natin dito mga kapatid sa verse 1 na ang pag-ibig po pala ay mas mahigit pa sa pagsasalita natin ng iba't ibang wika. Or in other words, mas mahalaga po ang pag-ibig kaysa sa mga karunungan dito sa mundo. At sa katunayan, sabi pa rito, wika ng mga anghel. So makita po natin, merong sariling wika ang mga anghel. Pero sabi niya, kung wala man akong pag-ibig, para lang akong batingaw na tumutunog o umalingaw-ngaw. Sa verse 2, sabi rito, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, nanupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Nakita po natin dito sa verse 2 naman, ipinakita ng ating Apostol Pablo na ang pag-ibig ay higit pa sa pananampalataya. Kasi makikita po natin dito, sabi niya, kung magkaroon man ako ng buong pananampalataya, na anupat mailipat ko ang mga bundok. Ang grabe pong pananampalataya po yun. Tayo, yung pananampalataya po natin, hindi pa tayo umabot sa point na ganun. Pero sabi ni Paul,
Pag magkaroon ako ng pananampalataya, pero wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At sa verse 3, ang sabi po rito, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Napansin niyo po, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pag-ibig sa ating mga buhay. Kaya po, kahit ano pong gawin natin, kung wala po tayong pag-ibig, baliwala po yan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Napakahalaga po ng pag-ibig. At tayo pong mga Kristiyano ay tinawag upang tayo po ay umibig. Kapag tayo po hindi marunong umibig, hindi po talaga tayo Kristiyano. Hindi po talaga tayo nabago ng Panginoon. Kasi po ang nabagong Kristiyano, ang nabagong tao, marunong umibig at umiibig ng tapat at totoo. Ang sabi ko po rito, may isang pong nagsabing ganito, love is not something we find, love is something we build. Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa pagmamahal natin sa mga taong mahihirap mahalin? What does the Bible say about loving difficult people? Alam niyo po sa Biblia, kung pag-aaralan po natin ito, mula po nung unang panahon, sa Genesis pa lamang po, meron na pong mga difficult people. At makikita po natin to kung tayo po ay magbabasa from Genesis hanggang sa mga sumusunod na aklat ng Biblia. At magmula po kay Jacob at ang kanyang mga anak, kung pag-aaralan po natin ang kanilang mga buhay, ay sila po ay talagang mga difficult people din. Andiyan na po yung mga anak ni Jacob na nagkakainggitan, di ba? Nag-aaway-away sila mismo. At sino pa? Noong panahon po ni Moises, di ba? Ang hirap pamunuan ni Moises ang mga Israelita dahil po ang titigas ng kanilang mga ulo. Kaya makikita po natin na itong mga taong katulad po ng ganito ay hindi lamang po sa panahon natin ngayon, kundi po noong unang panahon pa man, mayroon na talaga pong mga difficult na people, na mga tao na mahirap unawain, mahirap pakisamahan, may mga masasamang ugali. Ano pa? Sa panahon po ni Kristo, ayan, meron din naman po yung mga apostol niya, no? Yung mga apostol niya po, nung hindi pa po sila matured sa kanilang pananampalataya, ay talaga naman po mga difficult people din po ito. Sila Pedro, sila Santiago, at ang pinaka-difficult sa kanila, si Judas, na alam naman po natin kung anong nangyari sa kanya. Pero makikita po natin ang pag-ibig ni Kristo sa kanila at ang pagpapasensya ni Kristo. Kaya po, talagang nung kahuli-hulihan, ay talaga po namang naging matured din po ang kanilang pananampalataya. Sila Pedro, na tumibay sa pananampalataya, si Juan, di ba po, na mga sumulat ng mga aklat na nababasa natin ngayon, na nagtuturo patungkol sa pag-ibig. Kaya kung babasahin po natin ang aklat ni Apostol Juan, sa una, ikalawa, ikatlo, ay patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Ano pa? Sino pa sa Biblia ang mga difficult people? Sa sulat ni Pablo, meron daw darating na mga difficult people sa iglesia ng Panginoon. Pag sinabi pong iglesia ng Panginoon, huwag natin titingnan yung ating mga katabi. Kasi po, tayo pong lahat yun. Tayo pong lahat. Kung tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon, kasama po tayo sa iglesia ng Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na po tayo difficult. Kasi minsan, kahit baptized na po tayo, ay nagiging difficult person pa rin tayo sa ating kapwa Kristiyano.
Kaya po walang turuan po dito, ano. Kaya pare-pareho po tayo dito difficult. Pero yung pag-aaralan po natin ngayon ay paano po mamahalin ang mga ganitong uri ng tao. Paano po natin mamahalin ang mga difficult people. Sabi ko po rito, difficult people are everywhere. Kahit saan man po tayo pumunta, merong taong difficult, merong taong mahirap pakisamahan, merong taong mahirap unawain. Kahit nga nasa bundok ka na po eh. 'Di ba? Iilan na lang kayong magkakapit-bahay doon. Pero minsan nagkakaroon pa rin ng di pagkakasunduan. Kaya po, kahit saan tayo sa mundong ito ay hindi po tayo makakatakas sa mga ganito pong uri ng tao. Ang sabi ko kanina, pwede tayo mismo yung difficult person. Ano po? Kaya, pag-usapan po natin ito. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa pagmamahal natin sa mga tao na mahirap unawain, mahirap pakasamahan, at mahirap mahalin. Meron pong tatlong bagay o tatlong puntos na tayo pong pag-uusapan at nawa po sa end ng ating message ay hindi lamang po natin ito matutunan, kundi may sa puso po natin at ating pong dalhin sa ating pamumuhay. Number 1 point po na ating pong pag-uusapan, ang sabi ko po rito, loving difficult people requires an extraordinary love. Ang sabi po ni Kristo sa Mateo 5, talatang 39 hanggang 44, ang sabi po rito, datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang isa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Ano po ang requirement para tayo po magmahal ng mga difficult people? Kailangan po, meron po tayong extraordinary love. Ano po ba tong extraordinary love? Ang sabi ko po rito, this is the kind of love that rises above the standards of this world. Ano po ba yung standard ng mundo pagdating po sa pagmamahal? Kasi po ang standard ng mundo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano yung ginawa sa iyo, gawin mo rin sa kanya. Ganun po ang standard ng mundo. Bawian, di ba? Pag inaway ka, inaaway din nila. Di ba? Kapag sila po ay binato, babatuhin din po nila. Ganun po ang standard ng mundo. Pero tayo pong mga Kristiyano, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano tayo makikisama, paano po tayo magmamahal ng ating kapwa. Kahit po sila ay mahirap unawain. Doon po sa binasa natin kanina, ang sabi ng Panginoon, huwag kang makilaban sa masama. Kapag nagawan po tayo ng masama, huwag na nating papatulan, huwag na nating pag-iisipan na paghihigantihan natin yung tao po na yun. Ang sabi nga rito, kapag ikaw ay sinampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman yung kaliwa. Well, maraming mga theologian na nagsasabi po na hindi daw po ito literal. Ano po? Pero nakita po natin si Kristo nung siya po ay pinahihirapan na bago siya ipako sa krus.
nung siya po ay pinagtatadyakan, pinagsusuntok, pinagsasampal, hindi po siya gumante. Hindi po siya gumawa ng dahilan para matakot sa kanya yung mga tao. Kundi, nanahimik po siya. Parang tupa na ihahain na. At natupad po ang kasulatan patungkol po roon. Kita po natin, kaya po ang dapat natin pong gawing example pagdating po sa bagay na ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung halimbawa may mga taong pinahiram mo na, tapos ang hirap makisama pa rin sa'yo, pagpasensya na lang po natin. Diba? Sabi rito, pag ikaw kinuha yung iyong tonika, bigay mo na rin yung balabal mo. Kapag merong halimbawa, nagsampay ka dyan ng damit mo, nagnakaw hayaan mo na. Huwag mo nang hanap-hanapin at ipapabarangay mo pa. Di ba po? Kaya, ito po yung sinasabing extraordinary love na kinakailangan makita sa ating mga Kristiyano. Kasi po, kung wala po tayong extraordinary at kung ordinary love lang ang meron sa atin, napaka-imposible po na mahalin po natin yung kapwa natin na mahirap unawain. Bakit? Kasi nga, yung kapwa nga natin na madaling maunawaan, ang hirap pa minsang mahalin. Paano pa kaya? Yung mga umaaway sa atin, yung mga sumasamantala sa atin, yung mga hindi marunong makisama sa atin, paano natin po sila mamahalin? Tayo po, susumpain ba natin sila? Tayo po ba, gagantihan po ba natin sila pag sila po ay nakagawa sa atin ng mali? Yun po yung pinag-uusapan natin. Kaya po, kailangan meron po tayong extraordinary love. Bakit? Bakit po natin kailangan yun? Sinagot din po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kung itutuloy po natin doon sa verse 45 hanggang verse 48, pakinggan niyo po ang sinasabi. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa maganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kaya nga, kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Tingnan niyo po ang sinasabi rito ng ating Panginoon. Bakit daw po tayo kailangan maging angat, mas maging extraordinary pagdating po sa pag-ibig? Ang sabi niya po, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Kasi po kung halimbawa, ang iniibig lang din natin, yung umiibig sa atin, anong pagkakaiba po natin sa mga hindi Kristiyano? Kasi ginagawa rin yan ng mga ibang reliyon, ng ibang mga sekta, di ba po? Ginagawa po yan ng mga Hinduism, ng mga Buddhism, at kung ano-ano pang mga reliyon sa mundo. Kaya po, kung tayo po hindi magkakaroon ng extraordinary love sa ating kapwa, napaka-imposible na magawa po natin at mahalin po natin ang mga taong mahirap mahalin. Ang sabi nga po dito ng ating Panginoon ay magpakasakdal kayo. Ang pagmamahal po pala, ang pagkakaroon po pala ng extraordinary love ay pagiging banal, pagiging sakdal sa harapan ng Diyos. Kaya po, ngayong taon na to, ito po ang time natin para mag-level up ang ating pag-ibig. Mag-level up po tayo sa ating Panginoon. Upang sa gayon ay hindi na po tayo katulad ng dati. Hindi na po tayo katulad nung sino man tayo nung nakaraang mga taon. At makikita natin at masasabi natin sa sarili natin, aba, iba na ako ngayong taon kasi
natuto na akong magmahal ng mga taong hindi madaling mahalin. Ayan. Extraordinary love does not originate from us. It flows from God through His Son, Jesus Christ. That is why, only by being filled with His love can we truly love other people. Mga kapatid, para magkaroon po tayo ng extraordinary love, kinakailangan po nating matutunan at maranasan ang pag-ibig ni Kristo. The more na alam po natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin, the more na mas magiging malawak, mas magiging malaki, mas magiging malalim din po ang ating pag-ibig sa ating kapwa, lalo na sa mga tao na hindi po madaling mahalin sa ating buhay. Sino-sino po yung mga tao sa ngayon na nakikita po natin sa ating mga buhay na mahirap mahalin? Ito na po yung ating pagkakataon para gawin po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Pangalawang bagay, mga kapatid, loving difficult people requires an extraordinary mind. Ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 2, pakinggan niyo po ang sinasabi. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Bakit daw po kailangan natin baguhin ang ating pag-iisip? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Para po tayo matuto magmahal ng mga mahirap mahalin na tao o yung mga difficult people, we need an extraordinary mind. Kung ang ating pag-iisip po sa panahon natin ngayon ay katulad pa rin ng pag-iisip na parang bata, hindi na po tayo nag-matured, isip bata pa rin tayo, ugaling bata pa rin tayo, hindi po tayo makasusunod sa utos ng ating Panginoon. Kasi po, sa pagsunod sa utos ng Panginoon, kinakailangan po hayaan natin ang Diyos na magpamature ng ating pag-iisip. Sa paanong paraan? Babaguhin po natin ang ating isip. Kung dati ang pag-iisip natin kapareho ng mundo, babaguhin po natin yan. At malalaman po natin ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi po sabi dito sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 17, pakinggan niyo po. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa Biblia po pala, mga kapatid, inuutosan po tayo ng Panginoon na kinakailangang unawain ang kalooban ng ating Panginoon. Bakit po? Bakit natin kailangang malaman yung kalooban ng Panginoon? Kasi nga po, hindi tayo makapagmamahal, hindi po tayo makakalakad, makakagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi natin aalamin muna kung ano yung kalooban ng Diyos. At para daw po malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kinakailangan pong baguhin natin ang ating pag-iisip. Ngayon, tanungin niyo po ako, Brother Epps, paano ko po babaguhin ang aking pag-iisip? Alam niyo po, ang pagbabago ng isip, isang proseso po yan. Hindi po yan nangyayari overnight. Ang pagbabago po ng isip, kinakailangan may basihan. Ang sabi po rito, sa Filipos, Kapitulo 2, talatang 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Magkaroon daw po tayo ng pag-iisip na parang si Kristo. Mag-isip po tayo na parang si Jesus. Ano po ba yung pag-iisip na
makikita natin kung pag-uusapan po yung isip ni Kristo. Aba, syempre, puro kabanalan yan. Di ba? Puro kabutihan. Para po tayo mabago, kasi po ang pagbabago, nagsisimula yan sa pag-iisip eh. Para po tayo mabago, kailangan po nating baguhin ang ating isip. Palitan ang ating makamundong pag-iisip at palitan po natin ito ng pag-iisip ni Kristo. Sabi ko po rito, we have no ability to change our own mind without the power of God. We must rely on Him and focus our eyes to Jesus. Alam niyo po, napaka-kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya po, siya po ang may kakayanan na magbago ng ating isip. Tayo hindi po natin kayang baguhin yung ating isip. Kasi habang nandito tayo sa lupa, ang nakikita po natin, makamundo. Ang nakikita po natin, puro kasamaan dito sa mundo. Pero pag tayo po, pinokus natin ang ating mata sa ating Panginoon, yan po ang magre-register sa ating utak. Kasi kung ano nakikita po natin, ayan yung nagre-register sa ating isipan. Kaya po, mag-ingat po tayo sa ating tinitingnan. Kaya nga po din, ang pag-iisip po natin, dapat isuko po natin sa Panginoon. Dapat po ang ating mga mata, itingin po natin at i-focus po natin sa ating Panginoon. Upang sa gayon, magiba ng Panginoon at tumalima ang ating pag-iisip sa Panginoong Hesukristo. Kasi po ang Panginoon nakakagiba po yan ng mga mga pag-iisip na mali, yung mga mapagmataas na pag-iisip. Ang sabi po rito sa 2 Korinto Kapitulo 10, talatang 5, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Kaya po, to love difficult people, we must have an extraordinary mind. At para magkaroon tayo ng extraordinary mind, baguhin po natin ang ating isip sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sa pamamagitan ng ating sarili, kundi ng ating Panginoon. Therefore, pag nabago na yung ating isip, magbabago rin po yung ating pananaw, magbabago rin po yung ating perspective sa buhay, yung paano tayo tumingin sa mundo, paano natin tingnan yung ating buhay dito sa lupa, paano natin tingnan ang kapwa natin, na hindi pala ang kaaway natin yung kapwa natin, hindi pala po tayo nakikipagbaka sa kapwa natin. Kaya po hindi tayo nanununtok ng kapwa, hindi po tayo nag-aalimuran ng kapwa natin. Kasi sa pamamagitan ni Kristo na binago ang ating isip, ngayon nalalaman natin na ang ating kalaban pala hindi yung laman, kundi yung espiritu. Yung mga masasamang espiritu. Dahil nabasa po natin yung sa Biblia. Diba? Sabi sa Efeso Kapitulo 6, talatang 12, ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadalimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Tingnan niyo po, nung hindi pa tayo nagpapabago ng isip kay Kristo, hindi natin alam po ito. Nung hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia, mali ba natin po kung sino talaga yung kaaway natin? Pero salamat sa Panginoon na naggigiba ng mga isip, mga maling haka, mga matataas, yung mga prideful na mga pag-iisip. At tayo po ay binago ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Number 3, mga kapatid, at dito po tayo magtatapos. Loving difficult people requires an extraordinary faith.
napakahalaga po sa pagdating ng sa larangan po ng pag-ibig sa kapwa. Ito po ay nakabase sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po nakabase sa ating kalaman, hindi po nakabase sa ating emosyon, hindi po nakabase sa ating pakiramdam o sa kung sino mang mga taong nasa paligid natin, kundi nakabase sa pananampalataya natin sa Diyos. Alam niyo po, kaya ang daming tao ngayon nagkakamali pagdating po sa pagmamahal. Nagkakamali kung paano po nila pakikisamahan yung kanilang mga kapitbahay, yung kanilang pamilya, paano po nila pakikisamahan yung mga taong mahirap malin. Dahil po, ang sinusunod po nila, yung sarili lang nilang kaunawaan. Hindi po nila inuunawa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Hindi po nila inuunawa kung ano yung mga utos ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, ang Panginoon, ang ganda-ganda ng kanyang invitation sa atin. Pero ang tao lamang po ang ayaw tumanggap ng invitation na yun. Ang Panginoong Jesus ay nagsabi po ng ganito sa Mateo 11, talatang 28 hanggang 30, sabi po rito ng ating Panginoon, "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin." Tandaan niyo po yung salitang mag-aral dito, ha. "Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Sa pag-iimbita pala ng Panginoon, isa po sa invitation ng Lord sa atin, ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Ano yung pag-aaralan po natin sa Panginoong Hesus? Alam niyo po ba kung ano yung pag-aaralan natin? Ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, ay yung buhay mismo na pinortray ni Christ nung siya po ay nabubuhay pa. Nung pinakita niya nung siya po ay nandito sa lupa. Ano po ba yun? Yung pag-ibig ng kanyang ama. Yun po yung dapat nating pag-aralan. Kaya sabi niya, magsipag-aral kayo sa akin. Kasi po kung hindi natin pag-aaralan po yun, yung sinasabi ng Panginoon na pag-aralan natin, hindi po tayo magkakaroon ng karunungan na galing sa Panginoon. At karunungan ng mundo ang ating laging pagbabasihan dito sa lupa. At tanda po natin, ang karunungan ng mundo, hindi po yan nagdadala ng kapayapaan. Subalit, ang karunungan ng Panginoon, yan po ang mag-iingat sa ating buhay. Ang sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang talatang 5 hanggang 6, pakinggan niyo po ang sinasabi. "Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya." Nakita po natin dito, 2 beses sinabi ng Haring Solomon, iingatan ka niya. Kapag daw tayo po inibig natin ang karunungan ng Diyos, kapag daw po tayo nagkaroon o nagtamo ng kaunawaan ng Panginoon, ito po ang mag-iingat ng buhay natin. Totoo naman po ito eh. Halimbawa, meron tayong kapitbahay na talagang masama ang ugali. Kapag meron po tayong kaunawaan na galing sa Panginoon, meron tayong karunungan, hindi po tayo basta-basta mapapahamak, hindi po tayo basta-basta mapupunta sa gulo. Kasi po, ang karunungan ng Panginoon na magtutulak sa atin na magkaroon ng mapagpasensya, magtutulak po sa atin na huminahon, di ba?
Paano kung wala tayong karunungan ng Panginoon? Aba, kung batuhin ka ng kapitbahay mo, magbabatuhan na lang talaga kayo dyan. Diba po? Kaya napakahalaga po ng karunungan na galing sa Panginoon dahil po ito po ang magtuturo sa atin sa extraordinary faith. At kapag meron tayong extraordinary faith, wala pong imposible na magmahal po tayo ng mga taong mahirap mahalin. Yung mga taong magagalitin, yung mga taong mababaw ang pasensya, yung mga taong madaling mayamot, di ba? Yung mga ganun mahirap unawain ng mga tao. Paano natin po sila mamahalin kung hindi po malakas ang pananampalataya natin sa Diyos? Kaya po, ito po yung kahalagahan ng extraordinary faith. Kung ang pananampalataya po natin ay nanghihina, humingi tayo ng extraordinary faith sa Panginoon. Ang sabi ko po rito, faith in God can transform you into someone extraordinary and empower you to do things you have never done before. Ang sabi po rito ni Paul sa unang Timoteo 1, talatang 12 hanggang 13, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagamat ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nakita niyo po si Apostol Pablo, inamin niya po dito sa kanyang sulat kay Timoteo, nung wala pa siyang pananampalataya, masama po ugali ni Paul, to the point na inusig niya po ang iglesia ng Panginoon. Pero nung natutunan niya po, nalaman niya, naintindihan niya ang pananampalataya kay Kristo, nagbago po siya. At siya po ang ginawang apostol para sa ating mga hintil. At dahil po sa kanyang mga sulat, nalaman po natin ang mga kautusan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang sabi ko po rito, extraordinary faith transforms you to be forgiving and merciful. Isa po pala sa kapangyarihan na nagaganap kapag meron po tayong extraordinary faith sa ating buhay. Ito po ang nagbabago sa atin patungo sa kabutihan ng ating puso. Yung dati po hindi tayo marunong magmahal ng ating mga kapwa, lalo na yung mga umaaway sa atin, yung mga galit sa atin. Kapag tayo po lumalalim sa pananampalataya sa Diyos, nagtatransform po ito sa atin na mas nagiging mabuti po tayong tao, nagiging maawain po tayo sa iba, at nagiging humble po tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan po ng mga tao. Alam niyo po, napakahalaga ng pagiging humble, napakahalaga po ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi po rito sa Roma, Kapitulo 12, talatang 17 hanggang 19, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kapag nagkaroon po tayo ng extraordinary faith, mga kapatid, sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoon, mas lalo po tayong nagpapakababa, mas lalo po tayong nagiging
ah, sabi nga, madaling pakisamahan. Mas lalo po tayong nagiging kaibig-ibig, yung marunong na po tayong umibig, hindi lamang po sa mga ordinaryong kapwa natin, kundi sa mga kapwa nating mahirap mahalin. Alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, tayo po, hindi tayo tinuturuang gumanti. Kasi po merong gaganti sa atin, para sa atin, na nakakakita ng lahat ng bagay. Kaya po, kapag tayo po nakakaranas ng kasamaan ng ibang tao, nararanasan po natin sa buhay natin yung sabi nga, yung hindi patas na pagtingin sa atin ng ibang tao, hayaan na lang po natin. Hayaan na lang po natin. Huwag na natin isipin na nag-iisip pa tayo ng masama. Di ba po? Huwag na tayong mag-isip ng kung ano-anong mga masasamang isip. Kundi, isipin po natin yung kapuri-puri. Sabi nga po doon kanina sa talata, mag-isip tayo ng mga bagay na kapuri-puri sa harap ng lahat ng mga tao. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang sabi po rito sa unang Korinto 6, talatang 7, ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo, ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ang sabi ni Apostol Pablo minsan sa iglesia sa Korinto, hayaan nyo na kayo'y madaya. Di ba? Hayaan nyo na magawang kayo ng masama. Ganun talaga. Magtiis na lang tayo. Mga kapatid, para po tayong maiba sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, matuto po tayong magtiis. Matuto po tayong lumawak ang ating pagpapasensya. Sabi mo po rito, hindi na baling nang nadaya ka, basta hindi ikaw ang mandaraya. Be humble, and God will lift you up. Ang Panginoon ang bahala sa inyo po, mga kapatid. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang mahalaga po, hindi tayo nakapanakit ng ating kapwa, hindi tayo nakipag-away, hindi po tayo nagbitaw ng mga masasamang salita. Dahil po ang pagiging Kristiyano, ang pagiging alagad ng Panginoon, ay hindi po tayo tinawag para sa mga ganong bagay. Tandaan po natin, ang Panginoon nagmamahal sa mga taong may pusong mababa, may pusong maawain, at may pusong mapagmahal. Sa awit, Kapitulo 10, talatang 17, ang sabi po rito, Panginoon, iyong narinig ang nasa ng mga maamo, iyong ihahanda ang kanilang puso, iyong pakikinggan ng iyong pakinig. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, gusto pong iwanan sa inyo ang mga salitang ito. Pakinggan niyo po. Loving difficult people stretches your character and lifts your spiritual maturity before God and others. Instead of asking God to remove difficult people, ask Him to use them to shape the character of Christ within you. Mga kapatid, tayo habang nandito sa lupa, huwag po nating hingin sa Panginoon na tanggalin yung mga masasamang tao, yung mga mahirap mahalin na tao sa buhay natin. Because humiling tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon na maging karapat-dapat tayo sa Kanya sa pamamagitan ng buhay na marunong magmahal ng mga taong mahirap mahalin. Pagpalain po tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon, at nawa po, ingatan tayong lahat ng ating Diyos, at magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo kung Kanyang lulubin, at ang kapayapaan ng Panginoon ang iniiwan ko po sa inyo. God bless po sa ating lahat.